Ayun, good morning mga kabayan. So nakauwi na pala kami ni Mrs. kahapon dito sa bahay namin at sa awa ng Diyos okay naman siya. Nakalabas na kami ng hospital. Nagmiminti na lang siya ng gamot. So ito mga kabayan, itong video ko na ito, ginawa ko na ito. Actually ito ay nakaraan pa ito. Hindi ko na nga ginagawang content ito sa Facebook ko kasi gusto ko nang kalimutan. Pero may mga kuwan kasi ako dito sa YouTube, mga subscriber na nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung nangyari dun sa post, bakit daw ako nasangkot dun sa isang tao na nakuhanan daw ng 300,000 pesos at yung tinutukoy na vlogger walang iba kundi ako. So ito, gawan ko lang ito ng content dito mismo sa YouTube ko. Although maraming nakasubaybay dito sa akin. Simula pa naman mga kabayan, marami na talagang mga issue sa akin. Maraming nagagalit. Hindi ko lang alam kasi wala naman akong ginawa mga kabayan, kundi magtrabaho lang, pagandahin yung buhay ko. Ito yung nangyari mga kabayan. May kababayan tayo dyan sa Nook, Greenland kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ko alam kung ano talaga yung interest niya, ano yung pakay niya. Pinost niya po ako sa group namin sa Pinoy Greenland. Kasi sa Nook, Greenland or doon sa Greenland mga kabayan, meron kaming group na mga Pinoy. Ibig sabihin, may private group po kami. Magtanong ka doon kung ano yung kailangan mo. Halimbawa sa trabaho. So matulungan ka doon, mga information. So doon po siya nag-group. Doon po na group, siya po ay admin. Ngayon nag-post siya, hindi ko rin siya kilala. Actually, siguro nakikita ko yan siya sa Nook, Greenland. Hindi niya lang siguro ako pinapansin kasi ako, lahat kasi ng mga kababayan natin sa Greenland ay pinapansin ko talaga. Siguro ako nakikita niya ako at nakikilala niya ako sa pamamagitan ng vlog na meron na tayong followers, marami na tayong followers. Nag-post po siya doon sa group namin na mayroon daw isang scammer na vlogger dito sa Greenland. Naniwala daw yung isang aplikante, nag-apply daw papunta ng Greenland at nakuhanan daw ng 300,000 at hindi na daw makontak. Ngayon, ang tinutukoy niya doon na vlogger ako dahil in-screenshot niya yung aking legit na Facebook na may 2.9 followers na kasi itong ating Facebook mga kabayan. At saka yung work in GL, yan yung legit na recruitment na may 360,000 followers na ata sila. Ini-screenshot niya sabay post doon sa group namin sa Pinoy in Greenland. Tapos kasama doon yung mga conversation, yung mga kontrata. Ang nakakuan pa mga kabayan, yung kontrata niya ay hindi po siya sa work in jail kundi sa Royal Greenland. So yung Royal Greenland, ibang company po yan mga kabayan, company po yan. So doon nakapagtataka, yung biktima ay nagpirma ng kontrata doon sa Royal Greenland na kung saan ang Royal Greenland ay hindi po part ng work in jail kasi yung work in jail ay isa pong recruitment. Ang Royal Greenland ay isa po siyang company. So nakapagtataka doon mga kabayan. Ang sabi niya, nag-post ako dito kasi for awareness lang daw, for awareness kasi itong si Luby hindi naman sa kanya nag-PM yung biktima, kumbaga sa ate niya daw nag-PM. Ngayon yung ate ni Luby nasa Denmark daw, nag-PM daw sa kanya na may naluko daw. Ngayon itong si Luby, siya ang nag-post dito sa Greenland, sa Nook kung saan about nga dun sa mga na-scam. Ang nangyari, akala ko doon lang pinost ni Luby sa group namin. Tapos doon, sabi ko, nung una pa kasi mga kabayan, punta ako ng Greenland. Wala naman akong balak na mag-share kung paano makarating dito. Although, kaya dahil maraming mga kababayan natin nang gustong mapunta, mag-abroad, so nag-share na lang ako kung paano makapunta. Marami nang nakapunta mga kabayan. May mga kasama na ako na galing sa Saudi, 12. Basta ang lagi kong sinasabi, wag po kayong magbigay ng pera kahit piso. Wag po kayong magpag-usap sa Messenger, sa WhatsApp. Hindi po ako nagkulang sa pagpapaalala mga kabayan para makaiwas sa scam. Kasi yung scam, kahit saan lang yan. So ngayon yung na-scam, ako yung tinuturo. Ako yung isang vlogger daw naniwala at ako daw yung isang scammer. So medyo kuhan sa akin yung mga kabayan kasi marami akong followers, maraming naniniwala sa akin na mabuti tayong tao, hindi natin yung magawa. PM sa akin itong si Luby, sabi niya, pasensya ka na, hindi ko gusto sirain yung pagkatao mo, ito lang pinost ko for awareness. Sabi ko okay lang yan kasi yan ang gusto mong i-post. So wala na sa akin yung mga kabayan kasi sa group lang wala namang makakita na marami. Ngayon
kinabukasan, maraming nag-PM sa akin. Siyempre, taga Greenland ako. Maraming mga kababayan nakakakilala sa akin. Sa Nook Greenland, may mga kaibigan ako. Matagal na dyan. Yung iba, 2009 pa. Naging kuwan ko na, kaibigan, ka-close ko, nakakilala nila ako. Mga tunay naman sila. Yung iba dyan, pakunwari lang mga kabayan. Totoo yan yung totoo sa mga kababayan nating Pilipino. Concern sila sa akin. Sabi niya, kilala mo ba itong si Lobby? Sabi ko, hindi ko siya kilala. Hindi ko lang alam kung nakita ko siya. Pero nagingi naman siya ng pasensya sa akin at kinalimutan ko na. Sabi niya, nako, wag ka talagang maniwala dyan sa babae na yan. So ganyan, so mga mga negative. So ako mga kabayan, sinearch ko siya kasi wala, hindi kasi ako nag-search kung sino yung mukha niya. Pag search ko sa profile niya, nagulat ako kasi pinost niya din ako sa mismong account niya, sa profile niya, nakapublic pa. Nandun lahat yung aking Facebook page. Nandito, in-screenshot ko pa para ebidensya. Nandun yung FB page ko na Pinoy Greenland na may 2.9 followers. Nandun din yung Facebook ng Work in GL na recruitment. Ito ay nakabase dito sa Greenland mga kabayan. So ayun, minisage ko siya. Sabi ko, bakit mo ako pinost sa timeline mo? Tapos sabi ko, ibigay mo sa akin yung pangalan ng biktima kasi kausapin ko, tulungan ko siya makuha yung pera kung totoo nakapagbayad yan para makuha ko yung mga remittance or mga ebidensya kung saan siya nagbayad. Ngayon, binigay niya man sa akin yung Facebook page nung babae na yun kasi babae siya eh. Tapos sabi niya, ito yung biktima, yung pangalan. Itong Agni Ulpo ba to? Pangalan niya. Tapos minisage ko ito. Ang ginawa ko mga kabayan, pagkita ko sa profile, sabi ko bakit parang recruitment, hindi naman siguro ito ang biktima. Ang sabi ko sa kay itong lobby na ito, sabi niya kayo na lang mag-message. So ito na lang ang sabi ko sa kanya, pwede ba kitang ma-invita kung sakaling magreklamo ako sa mga nakakilala sa akin. Galing po ako sa mga kabayan, nagpatulpo na po ako dati, nagreklamo ako kasi ako po yung na-scam dati, nakuhanan po ako ng 270 ata mahigit, 270k pesos. Hindi po binalik nung nakikilala ko. Pero hindi ako natulungan ng tulpo, hinayaan ko na lang kasi ako man ang gusto ng tulpo na magreklamo daw ako, magkuha daw ako ng abogado. So nasa Saudi pa ako noon, so hinayaan ko na lang. So may alam po ako kung paano po mag-process magreklamo. Sabi ko doon sa kay Lobby, pwede mo ba akong tulungan kung sakaling ma-interview ka, kunin yung side mo, kung ano ba talaga yung nangyari, kung kakilala ba ng ate mo, tapos ikaw. Sabi niya, kayo na lang mag-usap ng biktima. Sabi ko, hindi pwede yun na kami mag-usap ng biktima kasi ikaw ang nag-post, sa iyo nang galing. So kunin ko yung number mo, yung messenger mo para tawagan ka kung sakali. Magreklamo ako dito kasi seryoso na usapin ito, nadama yung pangalan ko pati yung Work in GL. Sabi ko baka yung Work in GL magreklamo yun kasi isang legit na recruitment yun. Ngayon binigay niya sa akin yung Facebook page ng biktima daw, tapos pinost ko sa sabi ko ito daw yung biktima pero para siyang recruitment. Ngayon nakita siguro nung biktima na yun, hindi ko lang alam kung biktima talaga siya o kasabwat ba siya, wala akong alam. Nag-message siya sa akin, pwede mo pakidelete yung post mo sa profile ko. Sabi ko bakit ko i-delete na ikaw naman yung biktima para matulungan kita. Sabi ko ikaw ba talaga yung biktima? Sabi niya oo ako, pero i-delete mo yan kasi maraming makakakita na kamag-anak ko. So ibig sabihin, doon na pumasok sa isip ko na itong kunwaring biktima at saka itong si Lobby ay baka magkakilala lang ito kasi nandun yung apelido niya sa mismong kontrata eh. Hanggang sa panay siya message sa akin yung biktima na pakidelete, ano ka ba pakidelete? Sabi ko iisang tao lang to sila or magkasabwat lang to sila. So hanggang hindi ko na makontak itong si Lobby, hindi ko na din makontak itong si Agni, hindi na ako makamessage sa kanila. So doon ako nagduda na talagang may interest sila na siraan ako. So ako kasi mga kabayan, nung dumating ako sa Nook Greenland, marami kasing nagsasabi sa akin na huwag talaga magtitiwala dito sa kapwa mo Pilipino. So ako parang magagalit pa ako, parang sa isip ko ano ba to? Tayo na lang mga Pilipino dito, pati ba naman yan sasabihin sa atin na
matutuwa nga ako pag may Pilipino dito, tapos sasabihin sa akin huwag kang magtiwala sa kapwa mo Pilipino kasi isa yan sa mga sisira sa iyo. So ngayon ko napagtanto mga kabayan na talagang totoo talaga yung sinabi sa akin, no. 3 years ago, kasi mag 3 years na ako sa Greenland, nung nakaangat-angat na ako kunti, nagkaroon na ako ng followers, nakapatayo ako ng bahay, siguro nakikita niya, gusto ko lang talaga mag-inspire sa mga tao na kapag mahirap ka, hindi na mahadlang para makamit mo yung pangarap mo. So may isang tao pala dito, hindi ko lang alam kung isa lang siya, kasi may mga kasama yan, malamang yung babae na yan. Hindi ko alam bakit sinisiraan niya ako, kasi yung mga vlog ko daw sa Greenland, mali-mali daw yung sinasabi ko daw na walang araw sa Greenland, walang gabi, mali-mali daw. Sabi ko naman, 'di ba, pagka summer may mga panahon na hindi po lumulubog yung araw. Hindi ko naman sinasabi na buong taon walang araw, buong taon walang gabi. At sabi ko naman sa winter may mga panahon na hindi sumisikat yung araw. So pati ba naman yung pagpo-post ko na ganun mga reels ko, mali daw. So doon ko naisip na mayroon talagang inggit itong tao na ito. Pero wala na mga kabayan. Kumalat na yung post niya kasi na ako daw isang scammer. Tapos itong work in jail, na aware din. So nagreklamo itong work in jail, nagsampa sila ng kaso dito sa DMW, sa Polo. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa kasi. Hindi ko din konektado itong work in jail. Wala din kaming contact kung ano yung mga nangyayari. Basta ako, tahimik lang ako dito. At ako may plano din kasi ako na magreklamo, although nadadama yung pangalan ko at ako ang tinuturo nitong babae na to. Hanggang yung post nga nitong si Luby, shinare ko din siya mga kabayan para makita ng buong tao. So maraming nag-comment, maraming nag-message siguro sa kanya, hanggang hindi ko na makita yung post niya, parang dinilit niya na. So parang sarili niyang post, sarili niya ding takot kasi bakit niya i-post tapos i-delete. Actually una dinilit niya, wala nang problema. Pangalawa kasi ni-repost niya kasi sabi niya hindi daw siya guilty. So hindi ko maintindihan yung babae na yun, kung ano talaga yung pumasok sa utak niya. Isa lang ang masasabi ko, na talagang sinisiraan niya ako kasi nga ayaw niya sa mga content ko siguro. At yun, dapat maging aware talaga tayo, no, kung saan man tayo mapunta. Hindi porket pala kababayan natin ay susuportaran tayo. Minsan yung kababayan pa natin yung mismong sisira sa atin. Pero marami pa namang mga tao mga kabayan na naniniwala sa akin, no, wala talaga akong kasalanan, wala talaga akong ginawa. Kasi mga kabayan, yung 300,000 na sinasabi niya sa akin, hindi naman sa pagmamayabang. Kung susuportaran niyo talaga ako dito mga kabayan sa YouTube, kayang-kaya ko lang siya kuhanin sa isang buwan mga kabayan. Hindi po ako nagmamayabang mga kabayan, kasi ito ay galing po sa suportan niyo. Nagpapasalamat po ako dito sa YouTube na nakauwi kami dito dahil sa pagbablog ko, sa pagkukontent ko dito sa YouTube, ay nagkaroon kami ng pamasahe papunta dito sa Pilipinas at pabalik sa Greenland. Kaya yung sinasabi niya 300,000, hindi ko po sisirain yung aking dignidad mga kabayan, no? At hindi po ako sanay yung ganun naman tao na maloko. So ngayon, hindi ko lang alam kung ano nang mangyayari, kasi marami pong taga Greenland na sinasabi talaga na ireklamo ko daw siya para matanggal na daw siya doon sa Nok Greenland. At pagdating ko daw, ireklamo ko doon sa police, kasi nga involved nga yung pangalan ko, pati nga yung aking Facebook page, in-screenshot niya, at para daw madala daw yung babae. So ako, naguguluhan pa mga kabayan kung pabayaan ko na lang ba, kasi nandun nga yung pangalan ko. Hindi ko lang alam kung siya nagreklamo. Ang sabi niya kasi sa post pa, ang katapat ko lang daw ay Philippine Embassy. So ibig sabihin may plano talaga siya na ipatanggal ako. Ang problema lang, wala naman siyang sapat na batayan, wala naman siyang mga remittance na sinasabi sa akin kung anong account, anong hinulugan. So isa lang masasabi ko mga kabayan, ito ay paninira lang tungkol sa akin. So ganyan talaga mga kabayan, no? Kapag mabuti ka talagang tao, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon, kasi may mga tao din na sumusuporta sa akin. Alam din nila na yung ginagawa ko mga kabayan ay mabuti at nakakatulong ako sa pamilya ko. So hindi ko lang talaga maintindihan. First time talaga nangyari sa akin na pangalawang time na talaga nangyari sa akin. Nung una namamasura lang ako, nagalit yung kapwa ko Pilipino, bakit daw ako namamasura, na kaya ko naman daw kitain yung ibili ko ng mga gamit. So ayun, kahit ganun lang na pamamasura, pinapakailaman, ayun, mas okay yun. Ito yung malala, kasi pinost pati itong legit ko na Facebook. Ang problema lang sa nagpost, hindi ko na siya makita, hindi ko na din makita yung pinost niya. At syempre ganyan talaga, paggagawa ka talaga minsan ng mga kabayan na hindi katotohanan, lalabas talaga yung tunay mga kabayan, no? Kapag nagsinungaling ka talaga. So siya mga kabayan, alam ko matagal na siya sa Greenland, at siguro ayaw niyang masapawan. Baka dati nagbablog siya, hindi lang nagkiklik.
Kasi nga hindi siya makakuan sa mga ginagawa niya, hindi siya magustuhan ng mga tao. So ako kasi dito sa Nook mga kabayan, dito sa Greenland, wala pa akong pakialam kung ano yung gagawin mo. Basta ako nagtatrabaho lang ako sa sarili ko. Pero ngayon kung napagtanto na mayroon talagang mga tao na wala ka namang ginagawa, maangat ka lang kunti, gusto ka nilang ibagsak. Pero may lesson akong natutunan mga kabayan sa ganito. At saka yung mga kakilala ko sa Greenland mga kabayan, na mga taga-suporta ko, hindi ko rin maiwasan na awayin nila yung babae na yun, i-message nila kasi sila mga kabayan ay nakasuporta sila sa akin. At syempre hindi natin kasi makontrol yung kuha ng tao yung kanilang damdamin din minsan may mga tao din na ayaw nila na sinasaktan yung kapwa nila, gusto nila tayong ipagtanggol. Basta mabuti ka talagang tao mga kabayan, marami talaga maniniwala sa iyo mga kabayan kahit hindi mo na sabihin na awayin mo ito. Ako mga kabayan, wala talaga akong sinasabi na kampihan nyo ako, dito kayo sa akin, awayin nyo ito kasi hindi po ako ganung tao. Ang gusto ko mga kabayan, kasama ko talaga palagi yung Panginoon mga kabayan sa ganitong mga sitwasyon. Hindi po ako natatakot sa sarili ko kasi alam kong wala po akong ginagawang masama at wala po akong tinatapakang tao. Kaya yun mga kabayan, napag-isipan ko na lang, wag na lang siguro ako mag-content about dito sa pagpo-post kung paano makapunta sa Greenland, ano ba yung recruitment, ano yung gagawin. Siguro yung ipopost ko na lang, siguro yung pag-inspire na lang sa tao about life dito sa Greenland. Kasi may mga tao talaga na wala ka namang ginagawang masama ay talagang ididiin ka. Medyo crucial kasi yung ganun mga kabayan, mag-share ka kasi ng mga trabaho papunta ng Greenland tapos hindi maging successful, ikaw ang hisisihin. Siyempre ako kasi nag-share kung ano yung recruitment na applyan papunta ng Greenland. So ngayon, kapag hindi nag-success yung isang aplikante nakarating ng Greenland, kung may nangyaring masama, so tayo pa yung masisi. Actually, hindi naman talaga ako konektado mga kabayan dito sa Facebook page na Work in GL, kundi ako lang po ay isang trabahante lang din na nag-apply dati na natulungan na makapunta dito sa Greenland. So legit naman itong Facebook page na ito mga kabayan. Ang problema lang mga kabayan ay hindi na po siya makita dito sa Pilipinas, gawa nitong mga scammer na ginagaya at nakablock na po siya dito. Ang makakita lang nito mga kabayan sa ibang lugar at makapag-apply. So yun lang mga kabayan, yun lang po yung aking desisyon na about sa aking vlog dito, lalo na sa Facebook ko mga kabayan kasi marami akong followers, mag 3 million na dito at dito sa aking YouTube. Yun lang po yung magiging content ko about life na lang at saka inspire na sa mga tao. Ingat po kayo palagi, huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Maraming salamat, God bless you all po.